Sag, kumusta po kayo guys? Okay, so Sag, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading, and kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys, and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Okay, so Sag, tignan natin kung ano ba ang gabay sa inyo ngayong November 2023. Pero bago tayo guys mag-start, sa mga gusto pala guys magpa-private reading, ay iiwan ko na lang po yung link sa atin pong description box. Ayan, kung hindi nyo guys mahanap, i-direct message nyo na lang po ako sa ating pong Facebook, Jade Tarot. Okay? Tignan natin, Sagittarius, ano ba ang inyong gabay ngayong November 2023. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gabay po. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Oops. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So guys, meron tayong the High Priestess. Sag, meron ako nakita rito na ngayong October, meron kang pinakikiramdaman. Okay, meron kang inaaral, meron kang inaantay, meron kang minamanifest, meron kang inaantay na mabago, meron kang inaantay na para bang yung pagbabago na yun sana hindi na nga nangyari. Parang ganyan. So, kung ano man ito pinakikiramdaman mo, dala-dala mo siya hanggang November. Nagpapakiramdaman pa rin kayo. Okay? High Priestess, matalino to. So, I think ikaw, medyo magiging logical ka. Pagaganahin mo talaga yung utak mo ngayong November. So, tignan natin. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong, diba, Wheel of Fortune, meron daw pong transformation or new cycle na maaaring paparating sa inyo, guys. Maaaring blessing din or pwedeng magpapabago din sa isip mo. Pwedeng magpapabago sa pananaw mo. Kumbaga, hindi mo ginusto yung ganong feelings pero maaaring nangyayari na eh. So, kahit hindi mo siya gustuhin, nangyari na, naganap na. So, ang gagawin mo na lang dito, guys, enhance. Kumbaga, nangyari na, so nadapa ka na, kailangan mo na lang bumangon, then magpatuloy. Okay? So, tignan natin, Sag. So, guys, meron tayong temperance, meron kang pag-a-adjust na gagawin dito. So, I think yung iba sa inyo, puro kayo talaga pagpaplano. Kung ano man to guys, pag-a-adjust na gagawin mo, ito ay pagbabago pagdating sa pamumuhay mo. So, I think, hindi ka sanay sa ganito, pero eto na eh. Nangyayari na, nagaganap na. So, parang sasanayin mo na lang din yung sarili mo. Okay? So, kung makita mo may bagong cycle na lumalabas dito, I think etong bagong cycle na to, dati hindi mo naiisip to, pero may isip mo na. Maaring magpapabago sa'yo eh. Kung bakit nagiging straightforward ka dito. Kung bagay mga dati mong nakasanayan guys, tinalikuran mo yan. Merong isang tao dito na maaaring nagpabago sa'yo. Nagpabago ng pananaw mo. Nagpabago ng desisyon mo sa buhay. Kung bakit may tinatalikuran ka dito. Okay? Meron ka nilet go dito na isang bagay na mahalaga sa'yo pero kailangan mo i-sacrifice para dun sa blessing na paparating sa inyo. Kasi Wheel of Fortune nandyan. Okay, yes, nandyan naman talaga. Kumbaga dati, mararamdaman mo, Sag, na para bang yung gulong ng kapalaran mo nasa ilalim lang lagi. So, sa nakikita ko dito guys, iikot na yung gulong ng kapalaran mo. Hindi ka pa sanay dun guys eh, may pag-a-adjust kang gagawin eh. Kumbaga, ma-overwhelm ka dito guys sa blessing na maaring paparating sa iyo, maaring bubuhos ang biyaya sa inyo ngayong November. So, I think ma-overwhelm ka talaga. Hindi mo pa siya guys kayang tanggapin sa sarili mo. Na para bang universe, para sa akin ba talaga to? Pero binigay na sa'yo eh. I-claim mo na lang. Okay? Ayan o. Pero pagpaplanuhan mo pa to, Sag. Tignan pa natin. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus sign. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So guys, meron tayong Queen of Cups. Ay, nakikita ko dito guys na para bang napagod. Napagod kayo dun sa mind reading na nangyayari. Kaya ako nasabing mind reading. Meron ka ditong isang tao na binabase, pinapakiramdaman, and ganun din siya guys. Pakiramdaman lang kayo guys. So parang dumating ka na sa point na napagod ka.
na mahinga ka muna saglit dito. Then parang tinatanong mo yung sarili mo, worth it pa ba itong pag-aantay na to? Or worth it pa ba na makipagpakiramdaman ka sa kanya? Tignan natin, Sag. Meron tayong King of Swords. Medyo maano guys, parang galit sa inyo tong taong to. The Lovers lumabas, oh. Maaring karelasyon mo yan. Kung makikita mo ikaw, puro ka emosyon. Nasasaktan ka dito sa connection yung dalawa. Nararamdaman mo kasi yung pagbabago niya. Nararamdaman mo na hindi ka na nasanay eh. Hindi ka na nasanay na ito yung nangyayari sa inyo. So, ito na yung kinahinatnan. So, sabi ko nga guys, kanina, wala ka ng choice kundi tanggapin. Ito na yung nangyari. Tingnan natin. Meron tayong, oh my God. So, Sag, maaari yung iba sa inyo, may trust issue na kayo pagdating sa connection nyo ng person mo. I think na-involve po talaga kayo sa third party. And, nakikita ko dito guys, parang paulit-ulit kang nagpatawa dito sa connection nyo ng person mo. Pero, King of Swords nandito. Siya pa yung mataas yung pride. Siya na yung nakagawa ng pagkakamali. Siya pa yung nagmamataas dito guys. Gusto mo nang makarecover dito sa connection yung dalawa. Pero, kahit anong gawin mo, nararamdaman mo pa rin yung emosyon mo sa kanya, Sag. Okay? May nakikita ko dito guys, pagbabalance na gagawin mo. Pag-a-adjust, maaring kaya ka nakadepende pa rin sa person mo or kung bakit hindi mo pa rin siya kayang i-let go dahil sa pinansyal. Okay? So, or baka ito yung pinagtalunan nyo, pera, or pwedeng effort, hindi nagkaintindihan. Nakikita ko sa person mo, medyo maano siya guys eh. Medyo malupit kasi siya eh. So, tingnan natin. Ano yung love advice nyo? Kasi, ikaw yung nahihirapan dito. So, sabi ko naman kanina guys, let go mo na yan. Love advice. Love advice po ni Sagittarius. Meron po tayong intense, di ba? The intensity of true soul connection includes great high and great lows. So, ibig sabihin, grabe. Grabe yung pagtatalo nyo. Nagsigawan na, may pagtatalo na. So, pag nag-aaway kayo guys, maaaring may mga taong nai-involve na dadamay. Okay, ganun katindi yung pag-aaway or pagtatalo yung dalawa. Kumbaga, masyado naging kampante. Hindi tinignan yung tendency na pwedeng mangyari dito or yung outcome na pwedeng mangyari dito sa connection na to kasi nagpakakampante siya guys. Okay, so Sag, malakas ang energy ng mga Cancer, Pisces, and Scorpio, Aquarius, Gemini, and Libra. Dito. So, tignan natin ano pa yung advice nyo guys. Advice po ni Sag. Meron tayong uniqueness. Okay, so I think may something sa'yo. May kakaiba sa'yo. Siguro ito yung kailangan mong i-work out. Yung pagiging kakaiba mo. Na para bang dahil nga kakaiba ka, hindi ka na marunong makisabay sa ibang tao, hindi ka marunong makisalamuha. Okay, kasi may kakaiba sa'yo. So, kung makita mo naman unique, perfect self-honor. So, alam mo yon pag ganyan kasi guys, masyadong tayo. Hindi nakakalimutan na natin maging down to earth. So, pag masyado na kasi natin guys, ino-honor yung sarili natin. Para bang nagiging hambog tayo. So, Sag, I think, nagpadala ka sa ganon. Okay? So, ayan, ang lucky number mo is 12 and 33. Tingnan pa natin. Advice. Okay, advice. So guys, meron tayong focus on the positive. So ikaw, nagiging negative ka kasi nga masyado kang emotional. So ang sinasabi sa'yo dito ng inyong mga gabay or ni universe, mag-focus ka lang sa positibo. Kasi hindi makakatulong sa'yo kung puro negative yung babalot sa'yo. Okay, mawawala ka sa right path mo eh. Okay, so Sag, ito lang naman po ang inyong reading hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you.